Day mga katropa, so panibagong araw na naman no, na ating kwentuhan ngayon mga katropa. Share ko lang sa inyo mga katropa itong isang karanasan na napakinggan ko lang sa aming kapitbahay. Sabi niya mga katropa, noong kabuanan pa daw niya, nung buntis pa siya, marami daw kababalaghan siyang dumating sa kanyang buhay no. Yung sabi-sabi nila na kapag buntis ang isang babae, may umaaswang talaga. So mga katropa, totoo yan. Kasi mga katropa, nung kapitbahay namin na ganyan din eh. So yung araw na yun mga katropa is linggo yun, nung nandun kami lahat ng bahay. Tapos hapon yun mga katropa, nandun ang yung mga kaanak namin pumunta ng bahay kasi bumibisita sila kapag linggo, kasi walang pasok yan eh, walang trabaho, ayun. So lahat ng mag-anak ko nandun sa bahay, nagkwentuhan kami, tapos nagluto. Maya-mayang kakaunti mga katropa, dumating yung kapitbahay namin. So sabi niya mga katropa, may kwento raw siya tungkol sa kanyang naranasan kagabi sa kanilang bahay. So nagsimula siyang magkwento mga katropa, ayun. Napakinggan naman naming lahat. Kasi yung kapitbahay namin mga katropa, isa talaga yun sa bispre ng aking ina. Kaya lagi siyang pumunta sa bahay kasi nagkwentuhan sila ng aking ina no. Sabi niya mga katropa, kagabi daw sa kanilang bahay, may narinig daw siya isang halakhak sa kanilang likod ng bahay. Tapos may sit-sit naman mga katropa, yung paganyan mga katropa, ganyan. So yun mga katropa, pinuntahan daw ng kanyang asawa dun sa likod. Tapos wala naman daw kung tao. At mamaya kakaunti mga katropa, mga 10 PM to 11 PM, may kaskas sa bubong ng kanilang bahay mga katropa. Kaskas talaga mga katropa eh, yung paganyan paganyan mga katropa, para daw yung mahabang kuko na kinaskas sa kanilang bubong. So yun mga katropa, yung asawa niya mga katropa tulog na tulog. Sa time na yun, siya lang isa yung hindi pa nakakatulog mga tropa, kasi hindi siya hindi niya masyado hindi siya comfortable sa kanyang katawan mga tropa. Yung pakiramdam mo na mainit, tapos hindi mo na na igits yung naramdaman mga katropa no. Mamaya makante mga tropa, bandang 12 PM, doon na naghasik ng lagim yung mga aswang mga katropa. Yun, may kumakatok sa kanilang bintana mga tropa, yung paganon mga tropa na gigil na buksan yung bintana nila mga tropa no. Piyup, kanyang buksan talaga eh. Kaso hindi yun niya mabuksan kasi maraming kandado yun. At doon naman sa pirtaan mga tropa, talagang ginaganyan mga tropa no, yung pintuan na mga tropa, talagang ginaganyan Ginigising niya kanyang asawa mga tropa, at hindi talaga gumising. Tulog na tulog, malalim na ang kanyang pagkatulog mga tropa. Paglingon niya sa itaas mga tropa, may nakita siyang mata mga tropa no. Kasi yung bubong ng kanilang bahay mga tropa, may isang butas. Yung paganyan mga tropa, paganyan ang kanyang mata mga tropa. At tinitignan niya mga tropa, isa talaga yung mata na isang aswang. Tapos itim yung mata. Tapos yung feeling mga tropa na hindi siya gumaganon mga tropa hindi gumaganon. Lagi niyang nakaganyan yung mata niya mga tropa. Nakakatakot yun mga tropa eh. Mamaya kakanto mga tropa, at nagising yung kanyang asawa. Sabi ng kapitbahay namin na babae, na gumising ka na, bilisan mo, kasi may aswang. May aswang, inaswang ako. Ang sakit ng tiyan ko at hindi ko na alam kung ano itong naramdaman ko. Parang hindi ko na maintindihan, sabi niya. At yung itinuro niya yung mga katropa, yung butas na nandun sa itaas na kanyang bahay. Paglingon niya, nandun pa rin yung mata mga katropa.
Oo, nandun pa rin. At dali-daling kumuha ang kanyang asawa ng isang itak at hinampas niya yung bubong nila. Hinampas niya ng itak. Tsaka may malaking ibon daw mga tropa na lumipad galing sa kanilang bubong. Yung bubong ng mga tropa galing dun yung lumilipad na malaki. Na parang ibon talaga mga tropa. So alam nyo mga tropa, ang ganyang mga senaryo, so dito lang yan sa amin sa bundok. Marami talagang mga aswang na ganyan mga tropa. Maraming mga mukha yan o mga anyo na ginagamit nila. Lalong-lalo na mga tropa yung pagiging aso, pagiging pusa, pagiging ibon. Yun ang kadalasang ginagamit ng mga aswang mga tropa. Pero hinala nyo kung aswang ako, hindi ako aswang mga tropa. Yun, kwento ko lang to sa inyo mga tropa, share ko lang to sa inyo. Yung dito sa amin naranasan ko. Kasi dito po sa amin mga tropa is itong bundok na maraming kahoy, maraming puno, may mga bundok. Dito talaga mga tropa, minsan talaga dyan na mumugad yung isang aswang. Kasi ayaw niya yung marami siyang kapitbahay eh. Di bali na lang kung yung aswang na tumitira sa isang maraming bahay, yun talaga, meron din ganyan mga tropa. Pero dito sa amin mga tropa, nala namin, kapag ang isang bahay ay malayo sa malayo sa isang barangay, hindi tawag doon aswang. Pero may mga aswang talaga mga tropa na lumalayo sila sa bahay o maraming bahay o barangay. Kasi doon sila mga tropa namumugad sa malayo. Kasi kapag gustong gusto nilang lumipad o ipakita yung pagiging aswang nila, magagawa nila eh. Kasi kung doon sila sa barangay mga tropa, hindi nila yung magawa kasi maraming tao. Natatakot rin sila mga tropa na kapag nakita sila ng maraming tao, yung bahay nila ay tsak na susunugin talaga. Kaya ganyan mga tropa. So dito sa amin mga tropa, sa panahon ngayon, wala nang ganyan mga aswang. Ibali nung una, almost mga 2010, 2018 ganyan, nandito mayroon pang maswang ganyan mga tropa. Pero iwan ko sa ngayon mga tropa, hindi ko na alam eh kung mayroon pa bang nang-aswang. So share ko lang sa inyo mga tropa, kapag may buntis sa inyong bahay, bantayan nyo palagi mga tropa. So ang pangontra pala dyan mga tropa, maglagay ka ng asin. At yung kahoy na tinuro sa amin ng aming papa mga tropa, yung aming itay mga tropa, yung tawag sa amin dito ay talikura na na isang puno ng kahoy. Yun daw ang gamitin mga tropa na ilagay sa bintana kapag may buntis sa inyong bahay. So yun lang talaga masishare ko mga tropa. Ingat kayo palagi at God bless. Thank you sa panonood ng video.